Akala ng mga Ruso na sila ang nananalo sa rehiyon ng Urakov sa Zaporizhia. Umatras ang kalaban ng mga Ruso. Akala nila kailangan lang nilang sumagupa at makukuha na nila ang teritoryo. Nagkamali sila. May ibang plano ang mga Ukranyano. Imbes na tumakas, nililin lang nila ang mga Rusong puwersa patungo sa bitag. Naghihintay bago gumante para talunin sila. Ligtas pa rin si Urakov at maaaring magsilbing panimulang punto ito para sa kontra-atake ng Ukraine laban sa mga puwersa ni Vladimir Putin kung magagamit nila ng tama ang kanilang mga estratehiya. Nagsimula ang paglusob ng Russia sa Orakov noong Hulyo 7. Napansin ni reporter na lumala ang labanan sa timog ng Ukraine, nahaharap sa kilos na masamang balita para sa bansa. Sinimulan ng Russia ang biglaang pag-atake kung saan inilunsad ng mga puwersa ni Putin ang malawakang opensiba malapit sa Orakov. Naging mapanganib ang linya ng kontak sa Orakov nang simulan ng Russia ang pagtulak ng kanilang mga puwersa paabante. Kinumpirma ng commander ng batalyon ng 65th Separate Mechanized Brigade ng Ukraine ang ulat. Ayon sa commander, gumagamit ang Russia ng maliliit na tactical na assault group na may 3 o 4 na mandirigma para magsagawa ng maliliit na pag-atake sa mga posisyon ng Ukraine. Noon, sinuportahan ang mga operator na iyon ng mas malalaking grupo na bumuo ng malawak na arko sa buong umuusbong na Orakov front. Ibinubuhos ng Russia ang lahat ng rekurso nito laban sa Ukraine. Ang mga first-person view drone ay nagbibigay ng matinding suporta sa artilleriya, aerial reconnaissance, at mga aksyon ng pag-atake sa lupa. Ginagamit ni Putin ang lahat ng kanyang mga kagamitan para sakupin ang mahalagang lungsod, at tila epektibo ito. Umunlad ang Russia at tila napipilitang umatras ang mga depensang Ukrainian. Mabagal at sistematiko ang paraan ng Russia. Sabi ng reporter, winasak ng mga sundalo ni Putin ang mga imbakan ng bala at makinarya ng Ukraine habang sumusugod sila. Tuloy-tuloy ang mga pag-atake. Kapag napatumba ng Ukraine ang isang grupo ng mga Rusong agresor, may panibago agad na pumapalit sa kanila. Dahan-dahan, ngunit tiyak, kinukuha ng Russia ang Orakov o iyon ang akala ni Putin. Ang totoo, ang mga sundalo ng Russia ay nahuhulog lang sa bitag ng Ukraine. Habang sumusulong ang mga puwersa ni Putin na malapit nang makuha ang lungsod, naghintay at nagplano ang Ukraine. Noong Hulyo 11, umatake ang Ukraine. Nagsagawa ito ng matinding kontra-atake laban sa mga puwersa ng Russia na nagresulta sa pagbawi ng mga nawalang teritoryo. Ang mga pangunahing detalye ay mula sa ulat ng RBC Ukraine noong Hulyo 11. Ayon dito, gumamit ang Ukraine ng mabilis na depensa at matinding kontra-atake para durugin ang mga puwersang Russian sa Orakov. Simple lang ang ideya. Aatras ang mga unit ng Ukraine mula sa kanilang mga posisyon upang akitin ang mga umaataking Ruso sa maling pakiramdam ng seguridad. Ang bawat pag-atras ay aktwal na muling pagposisyon ng mga puwersa ng Ukraine habang inilalagay nila ang kanilang sarili sa perpektong posisyon para umatake laban sa mga puwersa ng Russia. Nang sumusulong ang mga sundalo ni Putin, nahuli sila sa mga bitag. Bumaliktad ang mga puwersa ng Ukraine at umatake sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Wala talagang pagkakataon ang mga Rusong sundalo. Nagbigay ng mga detalye si Vladislav Voloshin, tagapagsalita ng Southern Defense Forces ng Ukraine. Hindi na niya ibinigay ang kumpletong detalye ngunit ibinahagi niya na nakabalik na sila sa ilang posisyon sa iba't ibang lugar. Particular sa malapit sa Orakov, kung saan matagumpay ang ating mga unit. Nabawi namin ang ilang posisyon. Hindi man marami, pero hindi lang namin sinusubukang panatilihin ang teritoryo, kundi nagsasagawa rin kami ng mga kontra-atake, maliliit na kontra-opensiba, at nagtatagumpay kami. Malaking tagumpay ito para sa Ukraine, nakuha nila ang mga nawalang teritoryo. Natutunan ng Ukraine na madaling malinlang ang mga puwersa ni Putin. Sa Orakov, natuklasan ng Ukraine ang isang taktikang makatutulong sa pagbawi ng iba pang maliliit na pamayanan sa hinaharap. Kahit hindi nagbigay ng maraming detalye si Voloshin, lumabas ang karagdagang impormasyon mula sa mga ulat ng News Sky ukol sa nangyari kay Orakov. Ayon sa balita, naganap ang kontra-atake ng Ukraine noong gabi ng Hulyo 18 hanggang sa unang oras ng Hulyo 19. Mabilis at koordinado ang pag-atake ng ilang unit ng militar ng Ukraine. Nabanggit ang 65th Separate Mechanized Brigade 100 at 18th Brigade at Air Mobile Airborne Brigade ng Ukraine. Nakipagtulungan sila sa mga lokal na Territorial Defense Forces upang umatake at mabawi ang hilagang silangang bahagi ng Orakov mula sa Ukraine habang gumagalaw sa ilalim ng bantay ng mga kalabang rocket at barrel artillery. Ang mga unang oras ng kontra-opensiba ng Ukraine ay naglalayong maghanda ng bitag. Bida ng bitag para hikayatin ang mga puwersa ng Russia na pumasok sa tamang posisyon. Ang labanang gantihan ay nagsimula bandang 2:30 ng madaling araw noong Hulyo 11. Ang mga puwersa ng Ukraine ay naglunsad ng mabilis at matinding kontra-atake. Nagtagumpay ang Ukraine
na ihatak ang mga puwersa ng Russia palabas ng kanilang mga trinsera, kaya nalantad sila. Sinubukan ng mga puwersa ni Putin na harangin ang rumaragasang mga tropa ng Ukraine, ngunit sila ay nabigo. Sa isang labanan na tumagal hanggang madaling araw, ang Ukraine ang nagwagi. Pagkatapos ng labanan, nawalan ng Russia ng ilang infantry fighting vehicles, kagamitang militar, at higit sa 36 na sugatan na sundalo dahil sa nakakakilabot na kontra-atake ng Ukraine. Ang pag-atras ay isang kasinungalingan. Ayon sa ulat ng New Sky, mabilis na tuklasan ng mga puwersa ni Putin ang panganib ng pagmamaliit sa puwersa ng Ukraine na ilang araw na palang pinaplano. Habang prioridad ng Ukraine ang pagbawi sa hilagang silanggang Orokov, nakita rin nito ang ataking ito bilang oportunidad. Masisira ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia para makalikha ng supply pocket. Ayon sa New Sky, magpapahintulot ang pocket na ito sa Ukraine na magpalit ng mga tropa at magbigay ng ruta para sa kanilang counter-battery combat operations sa rehiyon. Ang koordinasyon ang naging susi sa tagumpay ng counter-attack. Ginamit ng Ukraine ang Mavic quadcopter drones na may thermal imaging para takpan ang kalangitan sa Orokov at makita ang lahat ng galaw ng mga tropang Ruso. Malaking posibilidad na nakatulong ang mga quadcopter para mahikayat ang mga puwersa ni Putin na mabitag sa Ukraine. Ayon sa News Sky, nang nakapwesto na ang mga sundalong Ruso, umatake ang Ukraine gamit ang first-person view drones at artillerya. Ang makapal na putok ay naging parang usok na panangga na nagpahintulot sa mga mekanisadong grupo ng Ukraine na makalapit. Habang sinusubukan ng Russia na labanan ang mga sandatang ginagamit nila sa Orokov, mabilis at matindi ang atake ng Ukraine. Ang mabilis na pag-atake sa mga gilid ng Russia ay nakahuli sa maliliit na grupo ng mga tauhan ni Putin sa mga galaw ng pinsa kung saan wala na silang takas. Ayon sa New Sky, ginamit ng Ukraine ang Starlink channels para sa agarang paglikas at pagtulong sa sanitary units habang may labanan. Ang pagsasanay ang naging susi sa tagumpay ng kontra-atake. Natuto ang mga operator ng Ukraine gamitin ang first-person view drone para gumawa ng kamikaze attack laban sa mga mekanisadong unit ng Russia. Kapag pinagsama ang mga portable air defense system na nakakabit sa mga man-portable air defense system at mga drone, napapanatiling malinis ang himpapawid mula sa mga puwersa ng aerial reconnaissance ng Russia na nagdulot ng malaking epekto. Sabi rin ng New Sky na lalo pang gumagaling ang mga drone operator ng Ukraine. Ang mga drone unit ng bansa ay nagpapalitan ng karanasan at impormasyon pagkatapos ng bawat labanan at nag-aaral na rin online para mas epektibong magamit ang kanilang mga drone. Ang mga pagsasanay na ito ay humuhubog sa mas mahusay at maalam na puwersang Ukraine, tulad ng nakita sa Orokov. Ang pagsasanay na ito ay nagpapahiwatig na kaya ng Ukraine maglunsad ng malalaking pag-atake laban sa mga puwersa ng Russia. Kapag sinabi naming matindi, matindi talaga ito. Iniulat ng News Sky, nananaig ang Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia ayon sa opisyal na bilang. Gayunpaman, hindi rin nakaligtas ng walang pinsala ang Ukraine. 7 sundalo nila ang nasugatan matapos maglagay ng bitag sa Orokov at 1 sundalo ang nasawi sa pag-atake. Mas matindi ang pinsalang natamo ng mga puwersa ni Putin. Bukod sa 13 Rusong sundalo na sirang 5 armored vehicle, 1 tangke at ilang Russian first-person view drone ng Ukraine. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ang mga residente ng Orokov sa mga tagapagtanggol ng Ukraine para linisin ang mga bakuran at hanapin at ilikas ang mga sugatan at maging magbigay ng impormasyon na magagamit ng Ukraine para sa mga susunod na pag-atake. Magagalit si Putin. Ang hilagang silangan ng Orokov ay dapat sanay kanya. Iyan marahil ang impresyon niya mula noong Hulyo 7 nang simulan ng kanyang mga puwersa ang paglusob sa rehiyon. Sa loob ng halos 12 araw, tila nangingibabaw ang Russia laban sa Ukraine na ikinasasaya ni Putin. Ang mga pang-araw-araw na ulat mula sa lungsod ay nagpapahiwatig ng di maiiwasang tagumpay ng Russia. Pagkatapos, naglatag ang Ukraine ng kanilang bitag. Sa loob ng isang gabi, maraming sundalo at teritoryo sa hilagang silangan ng lungsod ang nawala sa Russia. 2 linggong pagtatangka ng Russia na angkinin ang lungsod. Iniisip nilang sila ang nananalo. Malinaw na may ibang plano ang Ukraine. Ngunit lahat ng ito ay nagtutulak sa atin sa pangunahing tanong. Bakit napakahalaga ni Orokov? Nag-aalok si Newsky ng isa sa mga sagot na sinasabing si Orokov ay higit pa sa isang simpleng baryo o lungsod sa mapa. Isa itong sentrong logistical na pilit kinukuha ng Russia para magkaroon ng sinasabi ni Newsky na isang timog na bridgehead. Kung makokontrol ng Russia si Orokov, magkakaroon ito ng mga direktang linya papunta sa iba pang mga teritoryong hawak nito. Kasama sa mga teritoryong iyon sina Melitopol, Tokmak at Goliapol. Ang pagdagdag kay Orokov
sa mga iyon ay magbibigay daan sa Russia na mapakinabangan ang isang pangunahing daanan ng mga kalsada sa at paligid ng Zaporizhia. Mula Melitopol papuntang Orakov, madaling mailipat ang mga supply at tropa na magbibigay daan kay Putin na mapalakas ang mga nanghihinang tropa sa Zaporizhia. Kaya't critical ang Orakov sa estratehiya ni Putin, ngunit importante rin ito para sa Ukraine. Noong tag-init ng 2023, sinimulan ng Ukraine ang kanilang malawakang kontraopensiba laban sa Russia. Naghanda ng mabuti ang Ukraine para sa opensibang ito. Nakapagtipon sila ng 12 brigada na may humigit kumulang 3,000 at 50,000 sundalo na may modernong Western armor. Ayon sa Le Monde, bago ang kontraopensiba, ang bawat brigada ay sumailalim sa 5 linggong pagsasanay mula sa kanilang mga Western na kaalyado. Sasama sila sa 115,000 sundalo na nakatalaga na sa pagsalakay para maging 150,000 ang puwersang pandigma. Hinati ang 12 brigada sa 2 lokasyon upang makapag-focus sila. 7 ang sumali sa kontra-opensiba laban sa mga puwersa ng Russia sa Melitopol, habang ang 5 naman ay nag-focus sa Bakhmut. Nabigo ang kontra-opensiba ng Ukraine noong 2023. Binigyan ng Ukraine ng sobrang oras ang Russia para maghanda ng mga patong-patong na depensa na nagbabagal sa mga puwersa ng Ukraine, at naging mahalagang aral para sa Ukraine ang buong opensiba. Hindi dapat anunsyong maaga ng Ukraine ang mga plano nito, dahil nagbibigay lang ito ng pagkakataon sa Russia na maghanda ng depensa. Walang kaugnayan si Orakov dito. Base sa War on the Rocks, si Orakov ang naging susi sa opensiba noong tag-init ng 2023. Itinuro nito na sinimulan ng Ukraine ang paglusob nito patungong Melitopol kasabay ng tokmak mula sa Orakov. Ginawang staging point ang nasabing lugar. Ginamit ng Ukraine ang mismong pangunahing kalsada na gustong makontrol ni Putin para ipadala ang kanilang mga tropa sa iba't ibang direksyon sa Zaporizhia. Kahit huminto ang opensiba noong 2023 kung saan 142 square miles lang ang nabawi ng Ukraine, naging mahalagang estratehikong sentro ang Orakov na kailangang mapanatili ng Ukraine. Panghuli, nariyan ang simbolikong aspeto ng mga nagawa ng Ukraine sa Orakov. Ayon sa News Sky, ang paglatag ng Ukraine ng mapaminsalang bitag laban sa Russia ay nagbibigay ng malakas na emosyonal na mensahe para sa bansa. Ito ay nagpapakita ng tibay ng Ukraine sa gitna ng maramihang pag-atake ni Putin ngayong tag-init, kung saan nagpadala ang Russia ng libu-libong sundalo para sa malaking opensiba laban sa Ukraine. Sa Sumy, nakikipaglaban ang Ukraine sa 50,000 sundalo upang pigilan si Putin na lumikha ng buffer zone sa pagitan ng lungsod at ng hangganan ng Russia. Malapit sa Zaporizhia, kalapit ng sentrong logistikal ng Pokrovsk, naglaan si Putin ng karagdagang 111,000 sundalo para sa tag-init na opensiba. Ito ay tila napakalaking puwersa na maaring inasahan ng ilan sa Ukraine na hindi na kayang tipunin ni Putin matapos ang mahigit 3 taon ng digmaang ubusan. Ang pagkapanalo ng Ukraine sa Orakov ay nagbalik ng tiwala sa buong bansa. Ayon sa News Sky, ngunit ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang hindi matatalo. Ayon sa ulat, ang muling pagtitiwala sa sariling lakas ang nagtulak sa malawakang pangangalap ng pondo para sa mga drone, bala, at suportang materyal para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Nag-anunsyo ang mga volunteer center ng record na donasyon at nagkaisa ang mga residente sa pansamantalang rekon at brigada ng tulong. Karaniwan na ang pagbuhos ng suporta mula sa likuran ng Ukraine. Kapag may balita ng panibagong tagumpay nito, tumataas ang morale ng mga tao, at ang mga tao ng Ukraine ay nakakakuha ng tinatawag na shot in the arm. Para sa mga karaniwang Ukrainian, ang digmaan laban kay Putin ay isang laban para sa kanilang pagkakakilanlan. Gusto ng leader ng Russia na tuluyang burahin ang Ukraine at ilagay ito sa direktang kontrol ng Russian Federation. Ang pagbawi ng Ukraine ng kanilang mga teritoryo, lalo na sa pamamagitan ng pagbitag sa mga puwersa ng Russia, ay nagpapatunay muli sa kanilang soberanya. Huwag maliitin ang simbolikong epekto ng tagumpay sa Orakov. Maaaring ito na nga ang kinakailangan ng Ukraine upang mapalakas ang kanilang mga puwersa habang nilalayon nilang itulak pabalik ang mga tropa ng Russia sa Zaporizhia. Iyan ang nagpapakita sa maaring ibig sabihin ng matagumpay na bitag ng Ukraine sa Orakov sa pag-usad ng digmaan. Gaya ng nabanggit, ginamit na ng Ukraine ang Orakov bilang panimulang punto para sa mga kontra-opensiba. Kung makokontrol nila muli ang bahagi ng lugar, maaari nilang ulitin ito sa hinaharap. Mahalaga iyan sa Zaporizhia dahil sa ilang dahilan.
simula sa nuclear power plant na matatagpuan sa oblast. Noong Marso 2022, nasakop ng mga puwersang Ruso ang nuclear power plant sa Zaporizhia. Base sa ulat ng Wilson Center, malaki ang naging epekto ng pagkakasakop. Ito ay nagbibigay sa mga puwersa ng Russia ng ligtas na base of operations dahil alam ni Putin na aatras ang Ukraine sa direktang pagpuputok sa planta dahil sa takot ng isang nuclear disaster. Ayon sa Wilson Center, dahil sa kaligtasang iyon, nakapagtatag ang Rusya ng base sa planta. Maliban sa pagmimina at paggamit ng planta ng Zaporizhia bilang imbakan ng armas at sasakyan, nabigyan din ng mga opsyon ang Rusya matapos makuha ang planta. Malaya ang mga operatiba nito na magsagawa ng mga pang-industriyang espiya na maaring magdulot ng pagkawala ng silbi ng planta kung mabawi ng Ukraine. Mayroon ding banta ng aksidente sa radyasyon na dapat isaalang-alang, kasama ng kakulangan sa enerhiya at pagkalugi sa ekonomiya. Ang kakulangan sa enerhiya ay malaking problema. Base sa Wilson Center, ang Zaporizhia plant ay sumasaklaw sa 10% ng kabuuang power generation capacity ng Ukraine at 44% ng nuclear power ng bansa noong early 2022. Napatunayan nitong mahalaga ito noong 2020 at 2021 nang ginamit ng Ukraine ang kuryenteng nalikha ng planta para malampasan ang matinding kakulangan sa uling tuwing taglamig. Tumigil sa operasyon ang planta nang sakupin ito ng Russia. Hindi na nakakagulat iyon ayon kay Petro Kotin na siyang punong ehekutibo ng Enigo Atom na namahala sa planta noong panahon ng kapayapaan. Ayon sa kanya, ang muling pagpapatakbo ng Ukraine ay aabutin ng 2 hanggang 12 buwan kung walang banta mula sa militar. Ngunit imposible ito para sa Russia kahit sa isang unit lang sa panahon ng digmaan. Ano ang kinalaman ni Orkov sa plantang ito? Siya ay nasa Zaporizhia. Bagamat hindi tama na sabihing ang muling pagkuha ng Ukraine sa bahagi ng lungsod ay nangangahulugang perpekto na ang kanilang posisyon para umatake sa mga Ruso sa planta ng nuclear sa Zaporizhia. Ang pagbawi sa Orkov ay nagbibigay ng mga opsyon sa Ukraine. Dati na nilang itong ginamit bilang basehan para sa mga kontra-opensiba. Posibleng magamit muli ng Ukraine ang lungsod sa hinaharap sa katulad na paraan. Ang mga pagsulong ng Ukraine ay maaaring magbigay daan sa kanila na mabawi ang mga pamayanan sa Zaporizhia, na mas lalong maglalapit sa kanila sa plantang hindi nila maaaring hayaang manatili sa kamay ng Russia. Maliban sa posibleng kontra-opensiba sa Zaporizhia, dapat din nating isaisip ang implikasyon ng pagkuha sa Orkov para sa opensiba ni Putin ngayong tag-init. Ang opensibang iyon ay nabigo nang makamit ang kahit anong malapit sa inaasahan ni Putin. Noong Hulyo 13 inilabas ng Kiev, Independent ang ulat na interview kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kaugnay ng kanyang komento sa opensiba. Nasusubaybayan natin ang mga tangka ng kalaban na sumusulong at mahalagang mapigilan ang bawat isa nito dahil sa katatagan ng ating mga unit at aktibong depensa. Nag-post si Zelensky ng telegrama. Malayo ang narating ng hukbong Ruso mula sa inaasahan ng kanilang mga commander para sa tag-init na ito. Habang sinusubukan ni Putin na ipakita ang kanyang opensiba ngayong tag-init bilang huling pagtulak sa digmaan sa Ukraine, iba ang tunay na nangyayari sa aktwal na labanan. Hindi nakakakuha ng sapat na teritoryo ang mga sundalong Ruso. Naantala sila sa ilang rehiyon at sa Orkov, nawawalan pa sila ng teritoryo. Akala nila ay nagtagumpay sila dahil sa mga patibong ng intelihensya ng Ukraine. Tinalakay na natin ang kahalagahan ng Orkov sa moral ng mga Ukrainyano. Malaki rin ang epekto ng mga tagumpay ng Ukraine sa moral ng Russia. Isipin ang nararamdaman ng mga puwersa ni Putin kapag akala nila'y nakuha na ang isang mahalagang teritoryo, tapos biglang umatake ang Ukraine. Isang patibong na nagdulot ng maraming casualty at pagkawala ng teritoryo. Babagsak ang moral ng Russia kapag ang malalaking tagumpay nila sa opensiba ngayong tag-init ay mabilis na nababaliktad matapos makamit. Sa huli, may aspetong sibilyan din na dapat isaalang-alang sa mga aksyon ng Ukraine. Isa pang aspeto ng labanan, malapit sa Orkov, ay ang buhay sa ilalim ng walang tigil na pagbagsak ng mga bala. Ayon sa News Sky, nabawasan ng 50% ang populasyon mula simula ng taon. Nag-ooperate ang mga paaralan at ospital sa mga underground shelter. Ang krisis sa Orkov ay sumasalamin sa nangyayari sa buong Ukraine. Pinutukan ni Putin ang mga sibilyan gamit ang mapaminsalang pag-atake ng Russia na nagresulta sa pagkamatay ng libu-libong tao sa Ukraine. Ayon sa statista, mula Pebrero 24, 2000 at 22 hanggang Mayo 31,
2,025, 13,300 at 41 na sibilyang Ukrainian ang napatay at 32,700 at 44 ang nasugatan sa mga pag-atake ng Russia. Hunyo 2025, pinalakas pa ni Putin ang mga pag-atake sa mga Ukrainians. Ayon sa United Nations Human Rights Monitoring Mission sa Ukraine, noong Hulyo 10, umabot sa pinakamataas sa loob ng 3 taon ang bilang ng mga sibilyang nasawi sa Ukraine nitong Hunyo. Ito ay bunga ng Russia na naglunsad ng 10 beses na mas maraming missile at loitering munition attacks laban sa Ukraine kumpara noong nakaraang buwan. Noong Hunyo 2000 at 24,200 at 32 sibilyan ang namatay at 1,300 at 43 ang nasugatan. Para protektahan ang mga sibilyan sa Ukraine, dapat kontrolado ng bansa ang teritoryong tinatarget ng Russia. Tulad ng nakikita ngayon sa Orkov, patuloy pang tatargetin ng mga puwersa ni Putin ang mga residente sa mga lugar na dinurog ng digmaan. Gayunpaman, nabigyan ng panahon ng nakamamatay na bitag ng Ukraine ang paglikas ng mga ordinaryong tao upang maprotektahan sila mula sa kamatayan at pagkawasak ng mga puwersa ng Russia sa mga sibilyan. Si Orokov ay inaasahang magiging malaking tagumpay sa opensiba ng Russia ngayong tag-init. Sa halip, naging dahilan na naman ito ng kahihiyan para kay Putin dahil bulag na napasok ang kanyang mga puwersa sa bitag na ginawa ng Ukraine. Ang mga pangyayaring ito ay nagdaragdag sa mga masamang balita para sa presidente ng Russia. Ayon sa dating kaalyado at punong ministro ni Putin, desperado na si Putin at susuko sa loob ng 1 taon dahil sa pagbagsak ng ekonomiya at militar ng Russia. Panoorin ang iba pang mga video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang ulat sa pinakabagong pangyayari sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.